katotohanan. So ngayon po, gusto namin ipakita muli sa inyo ano ang mangyayari sa mundo, Brother Oliver, sa ating bansa kung bangag ang Pangulo. Kilala nyo ba yung nagdala ng giyera sa buong mundo noong panahon ng World War II? Siya po ay si Hitler. Ano po ba si Hitler? Bangag! Ano po ba yung presidente natin? Panoorin po natin ulit ito. Panoorin niyo po para malaman po natin at maliwanagan po tayo. At paghandaan po natin. Dahil pag hindi po tayo kumilos, giyera ang mangyayari. Wala pong audio. Si Adolf Hitler ay kilala bilang isa sa pinakamalapit na diktador sa kasaysayan ng mundo. Ngunit alam mo ba na sa likod na kanyang malapit na pamumuno ay ang pagkalulong nito sa ipinagbabawal na gamot? Ang isang tao na nagdulot ng hindi mabilang na pagdurusa at kamatayan ng marami. Pero alam mo bang ang madilim na lihim ni Adolf Hitler ay ang kanyang pagkagumong sa droga? Tuklasin ang tunay na epekto ng mga kemikal na nagpalala ng kanyang kalupitan at nagdulot ng pagkasira ng buong mundo. It's the Solely Watchers. Welcome to Watch, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Si Adolf Hitler, kilalang leader ng Nazi Germany, ay sinasabing regular na gumagamit ng iba't ibang droga, kabilang ang mga amphetamine, opioids, at methamphetamine at cocaine na inirereseta ng kanyang personal na doktor na si Dr. Theodore Morel. Sa simula, ang mga gamot ay ginagamit para sa mga minor na sakit, ngunit kalaunan ay naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang matinding paggamit ng droga ay nakaapekto sa kanyang kalusugan at pag-iisip na posibleng nag-ambag sa kanyang mga mapanganib at irasyonal na desisyon sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa aklat ng award-winning na German writer na si Norman Ohler na Blitz, Drugs in Nazi Germany, inilahad kung paano nagkaroon ng pagkalulong sa droga ang leader ng Nazi na si Adolf Hitler noong 1944 na nagdulot ng pagkasira ng kanyang mga ugat at nagresulta sa hindi makatwirang decision-making. Ayon kay Mr. Ohler, ang pagkagumon ni Hitler ay nagsimula matapos siyang makaligtas sa isang tangkang pagpatay noong 1944 kung saan nagtanim ng bomba ang German resistance sa isang briefcase sa ilalim na kanyang mesa, nagdulot sa kanya ng matinding pagkabahala. Mula noon, patuloy na nakaranas ng sunod-sunod na pagkatalo ang mga Nazi sa ilalim ni Hitler na nagpakita ng lalong hindi makatwirang mga taktika sa militar. Isinalaysay ni Mr. Ohler kung paano noong Battle of Berlin noong April 1945 na ubos ang supply ng droga ng Führer o German leader. Kaya't napilitan ang kanyang doktor na nagpadala ng mga pangkat na magre-raid gamit ang mga motorsiklo sa gitna ng wasak na lungsod upang maghanap ng mga gamot sa mga butika. Nabigo ang paghahanap at nagdulot sa pagpapakamatay ng diktador noong April 1945. April 13, 1945, habang ang mga tropa ng Soviet ay papalapit sa lungsod, si Adolf Hitler ay nagpaputok ng sarili sa isang bunker sa Berlin. Sa mga sumunod na taon, ang pagpapakamatay ng diktador ng Nazi ay iniuugnay sa iba't ibang factors, ang nalalapit na pagkatalo ng Germany, at ang masahol na pagkatong alam niyang kanyang dadanasin mula sa mga Ruso. Ngunit sinasabing ang isa pang pinaka-posibleng dahilan ay ang acute withdrawal symptoms nito mula sa kombinasyon ng mga droga na kanyang ginagamit. January 13, 1933, inappoint si Adolf Hitler bilang Chancellor ng Germany at magwakas sa kalayaan ng sabing bansa. The Nazis were now in power.
Dahil sa kanyang racist at authoritarian na idealismo, inalis ng Nazis ang kalayaan at mas piniling gumawa ng komunidad na di umano ay makaka-unite ng lahat ng social classes at regions ng Germany sa pamamagitan ng isang leader o Führer. Ngunit ang hindi alam ng marami na ang kanilang Führer nasa kabila ng pagsusulong nito ng pagiging health conscious sa mga mamamayan ay may matindi palang lihim na pag-aalala sa kanyang kalusugan. May mga iniinda itong karamdaman mula sa sakit sa balat at gastrointestinal problems, flatulence o madalas sa pag-utot. Kaya simula 1936, tinulungan siya ng isang sinasabing quack doctor na nagbibigay sa kanya ng heroin, cocaine, methamphetamine at iba pang psychoactive drugs na nagdulot ng matinding impact sa kanyang mental health. Sinasabing umaabot sa 20 beses o 20 times ang pag-inject ng doktor na ito kay Hitler ng drugs, tonics at vitamins at iba pang mga substance para sa kanyang karamdaman. Ang Nazi doctor na ito ay si Theodor Morell, naging personal doctor ni Hitler, si Dr. Theodor Morell mula noong 1936 hanggang sa katapusan ng digmaan noong 1945. Siya ay isang German na doktor na naging kilala dahil sa kanyang papel sa paggamot kay Hitler. May background siya sa medisina at nagkaroon ng ilang pagsasanay sa iba't ibang larangan. Ngayon pa mga na kanyang mga pamamaraan at mga gamot ay kadalasang nakakalito at hindi pang karaniwan sa kanyang panahon. Ayon kay Owen sa kanyang aklat na Blitz, si Morell isang shady minor figure sa mga naunang biography at kasaysayan ng rehimen ni Hitler ay iniulat na kilala ang Führer matapos gamutin si Heinrich Hoffmann, ang opisyal na photographer ng Third Reich o Nazi Germany. Matapos magreseta si Morell na isang gamot na nakabase sa bakterya na nakatulong sa mga problema sa dudugan ni Hitler, sila ay nagkaroon ng isang masigasig at magkasalungan na relasyon na tumagal ng higit na 9 taon. Sa panahon ito, ipinakita ng mga tala ni Morell na halos araw-araw na ini-inject ng doktor si Hitler ng iba't ibang mga gamot kabilang ang mga amphetamine, barbiturates at opiates. Dahil sa kanyang ugnayan kay Hitler, nakamit ni Morell ang isang listahan ng mga mataas na kliyente sa Nazi Germany. Ang kanyang letterhead ay nagpapahayag sa kanya bilang personal na doktor ng Führer. Nakuha rin niya ang isang malaking kumpanya sa Czech na dating pag-aari ng mga Hudyo upang mag-mass produce ng mga bitamina at hormone remedies gamit ang iba't ibang hindi kanais-nais na bahagi ng hayop, kabilang ang mga testicles ng toro. Nalaman ni Oller na maraming tao sa rehimen ng Nazi ang regular na gumagamit ng droga mula sa mga sundalo ng Wehrmacht o German Armed Forces hanggang kay Hitler mismo. Ang paggamit ng methamphetamine na kilala rin bilang crystal meth ay partikular na laganap. Ang anyong pill ng gamot na tinatawag na Ferbitin ay ipinamigay ng milyon-milyon sa mga tropa ng Wehrmacht bago ang matagumpay na pagsakop sa France noong 1940. Noong huling bahagi ng 1939 at unang bahagi ng 1940, nagbigay babala si Leo Conti, ang Reich Health Führer at iba pang mga opisyal tungkol sa pangayag ng Ferbitin na nagresulta sa paggawa ng gamot na available lamang sa pamamagitan ng reseta. Ngunit ang mga babalang ito ay kadalasang hindi pinansin at ang mga bagong regulasyon ay malawak na binabaliwala. Patuloy na lumawak ang paggamit ng gamot. Sa pabrika ng Himmler, ang produksyon ay umabot sa mataas na antas na nagpiprint ng hanggang 833,000 tabletas bawat araw. Sa pagitan ng Abril at Hulyo 1940, ang mga sundalo ng Germany ay nakatanggap ng higit 35 milyong tabletas ng methamphetamine. Ang gamot ay ipinamahagi pa sa mga piloto at crew ng tangke sa anyo ng mga tsokolate na kilala bilang tsokolate ng piloto at tsokolate ng tanker. Matagal nang gumagamit ang iba't ibang psychoactive substances ang mga hukbo. Ngunit ito ang kauna-unahang malakihang paggamit ng synthetic na gamot para sa pagpapabuti ng pagganap. Sabi ni historian Shelby Stanton, ipinamahagi nila ito sa mga line troops. 90% na kanilang hukbo ang kailangan maglakad ng maghapon at magdamag. Mas mahalaga para sa kanila ang patuloy na maglaban sa panahon ng Blitzkrieg kaysa sa magkaroon ng magandang gabi ng tulog. Ang buong hukbo ay nakadepende sa gamot. Isa ito sa lihim ng Blitzkrieg.
Isang mahalagang bahagi ng propaganda ng Nazi ang pagiging modelo ng katawan ni Hitler sa katawan ng mga mamamayang Aleman at ipakita na ang katawan na iyon ay malusog at dalisay. Dapat si Hitler umano ay isang taong walang kapagurang nagtrabaho para sa mga mamamayang Aleman na inilaan ang kanyang buhay sa kanilang serbisyo. Siya ay isang tao na kinakailangang umayon sa mga weird artificial standards na ito. Ito ay ganap na hindi natural. Ang Nazi ay umangat sa kapangyarihan sa pamamagitan ng imaheng ito ng kabanalan na mixed with nationalistic fervor at hindi nila maaaring pakita ang totoong kalagayan ni Hitler dahil ito ay tutol sa narratibong ito. Ngunit hindi may kakaila ang mga sintomas na kanyang nararamdaman dahil sa mga gamot na kanyang iniinom at itinuturo sa kanya. Ang mga physical na sintomas na ito ay nag-ambag sa paglala ng kanyang personalidad. Siya ay naging bangag. Siya ay gumagana na lamang dahil sa mga substansyang ito at nang lumipat siya sa bunker sa Berlin, bigla itong hindi na available. Sabi ng mga saksi sa bunker, siya ay bangag na. Siya ay naging masyadong bitter at nagpasya na wasakin ang bawat gusali na may kultural na halaga, bawat daungan, bawat bangko. Gusto niyang wasakin ang Germany hanggang sa lupa tulad ng pagwasak sa kanya ng ipinagbabawal na gamot na ito. Ang lahat ng ito ay hahantong sa pangunahing tanong, does Hitler's drug consumption matter? Nagkaroon ba ito ng malaking epekto sa patakarang Nazi? Maaari bang ipaliwanag ng pharmacological preparations? Ayon kay Oller, ang mga historical events sa opinyon at pananaliksik noon, ang sagot niya ay oo. Ang mga droga ay napatunayang disastrous para kay Hitler dahil nakialam ito sa kanyang natural intuition at nagbunga ng walang saysayang na mga plano tulad ng 1944 Ardennes Offensive. Ngunit, hindi kailangan ni Hitler ng mga droga upang maging isang self-delusional megalomania. Isa na siyang masahol na tao mula pa noong mga unang taon na kanyang buhay pampolitika at ang kanyang pinaka-mapapinsalang mga patakaran mula sa pag-atake sa Soviet Union hanggang sa Holocaust ay nangyari bago pa man ang mga hard drugs. Ang Holocaust, ang sistematikong pagpatay ng 6 na milyon na mga Hudyo at iba pang mga grupong tinagot ng Nazi ay isang resulta ng ideolohiya ng rasismo, antisemitismo at totalitarianismo na pinangunahan ni Hitler at ng Nazi Party. Gayunpaman ang paggamit ng droga, kabilang ang cocaine ay nagkaroon ng mga epekto sa mental at pisikal na kalagayan ni Hitler, lalo na sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ang mga epekto ng mga droga na ito ay maaaring nagpalala ng kanyang mga desisyon at pagkilos. Ngunit, ang ideolohiya at plano ng Holocaust ay unang ipinatupad batay sa malupit na pananaw sa rasismo at kapangyarihan, hindi sa epekto ng mga droga. Ang Holocaust ay isang komprehensibong plano na isinagawa ng rehimeng Nazi na pinangunahan ni Hitler kasama ang iba pang mga leader ng Nazi at hindi maaaring ihiwalay sa konteksto ng kanilang ideolohikal na paniniwala at pampolitikang layunin. Binigyan din ni Oller na ang kanyang libro ay hindi naglalayong iugnay ang mga war crimes ng mga Nazi sa kanilang paggamit ng droga. Bagaman ang kanyang pananaliksik ay nagpapahiwatig ng ilan sa mga desisyon ni Hitler noong digmaan ay maaaring may kinalaman sa mga drogang kanyang iniinom. Binibigyan din niya na ang mga pundasyon para sa nakakatakot na final solution, halimbawa ang nakasaad sa Mein Kampf ni Hitler. At ang pagpapatupad ng mga kaugnay na patakaran ay nagsimula noong dekada 1930 bago nagsimula ang matinding paggamit ng droga.